sige po. Kung naniniwala po kayo dun sa turo ni kapatid na Perez, bakit po pag araw po ng pagsamba, ay inalisan po ng lambong ang mga babae? Aba, may lambong ang babae namin, ano? Ba't naman yung kami pinararatangan walang lambong? Asan ba yung ating mga babae dyan? Lumabas na kayo rito. Tawag kayo ni brother. Ayan na kayo babae. Bakit isa lang? Dagdagan mo, baka sabihin isa lang ito dagdagan mo pa. Oh, ayan. Sino naman ang nagsabi sa inyong walang lambong yung mga yan? Tingnan ninyo ha. Babasahin natin. Okay, alis muna dyan ha. Tingnan natin. Babasahin natin. Hindi baga, Hindi yan. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawalan ng puri ang kanyang ulo. yung palang lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Pag lalaki nananalangin, may takip ang ulo, huwag niyo kalimutan ha. Pag ang lalaki nananalangin, may takip ang ulo, niwawalan niyang puri ang kanyang ulo. Tuloy ang basa. Tatapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawalan ng puri ang kanyang ulo. Pag ang babae naman ang nananalangin o nanghuhula na walang takip ang ulo, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Kailangan pala, pag lalaki mananalangin o manghuhula, kailangan walang takip. Pero pag ang babae, ang mananalangin o manghuhula, kailangan may takip ang ulo. Ang tanong, ano ang takip ng ulo? Alin yung takip ng ulo na dapat nasa babae pero wala sa lalaki? Ano yung takip ng ulo na yon? Basa. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Hindi ba ang katalagahan ang nagtuturo na pag ang lalaki ay may mahabang buhok, mahalay sa kanya? Tatapwat. Kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya. Bakit? Sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pinakalambong. Yun. Alin po ang buhok? Yun ang lambong. Yung mahabang buhok ang ibinigay sa kanyang pinakalambong. Yung buhok na mahaba ng babae ang pinakalambong. Yan ang lambong na talagang nananalangin sila, may lambong sila. Nanghuhula sila, may lambong sa inyo. Kung ang paniwala nyo yung lambong ay yung belo, pag nagte-texto ba ang babae sa inyo, nakabelo? Pananalangin lang. Pananalangin. O hindi kayo sumusunod sa utos. Dahil kailangan, kung mananalangin o manghuhula, parehong nakalambong. O ngayon, pagka nananalangin ba kayo bago matulog, babae kayo, naglalambong kayo? Hindi ho. Hindi. Pag nananalangin kayo sa pagkain, naglalambong ba kayo o hindi? Hindi ho. Di kayo pala hindi sumusunod sa utos. Itong mga ito nakakasunod sa utos. Bakit? Kaya sila'y manalangin sa kwarto, sila'y kumanalangin sa pagkain, o kung mag-texto man sila, lagi silang nakalambong dahil ang mahabang buhok ang ibinigay na pinakalambong. Hoy, lumayas na kayo riyan. Layas na dyan. Yun ang sinasabi sa Biblia na hindi naiintindihan ni Kamax. Yun lang naman sinasabi ko Meron talagang pagkakaiba yung haligit suhay at haligit saligan. Alam nyo, sa tibay at tibay ng paniniwala, mas matibay ang saligan kaysa sa suhay. Kanya ha? Sa bahay na bahay lang Ang bahay na sinusuhayan, marupok. Pero yung bahay na malalim ang pundasyon at konkreto, nilalagyan ba ng suhayon? No. Ang sinusuhayan yung kubo na pagdating ng bagyo baka mawasak. Yun ang may suhay. Pero yung saligan, talagang matibay yun. At gusto nyo mapatunayang matibay yung saligan, palabasin nyo si Max. Meron pa po kayo tanong? Wala na. Salamat po. Kasihan nawa kayo ng Diyos, mga kapatid sa haligid suhay.